Sa mga mainit na balita ngayon tanghali, unang taon ng ruling ng International Arbitration Court sa Maritime Dispute Case sa West Philippine Sea ginugunita ngayong araw. Maraming Pilipino suportado ang martial law declaration sa Mindanao batay sa survey ng Social Weather Station. Ilang evacuee mula sa Marawi City, idinadaig na ang mahirap na kalagayan sa mga tent ngayong tag-ulan. Pangulo Duterte naniniwalang araw na lamang ang bibilangin at matatapos na ang Marawi crisis. 43 importer ng bawang blacklisted ng Department of Agriculture dahil mula sa pagkakasangkot sa kartel. Pangulong Duterte hindi inimbitahan sa G20 Summit kahit ito ang kasalukuyang chairman ng Association of Southeast Asian Nations. Malacanang sinabi namang hindi ito prioridad ng Pangulo. At manual recount ng boto ni dating Senador Bongbong Marcos at Vice President Leni Robredo sa 3 probinsya, posibleng simulan na sa Oktubre. Magandang tanghali, ginugunita ngayong araw ang unang taon ng paglalabas ng desisyon ng International Arbitration Court sa Maritime Dispute Case sa West Philippine Sea na pabor sa Pilipinas. Makakausap natin sa telepono si Nel Maribuhok para sa balitang yan. Nel? Floor, isang forum ang inorganisa ng Strat-based ADR Institute upang talakay ng unang taon ng naging ruling ng International Arbitration Court sa kaso ng Pilipinas laban sa China, kung saan noong July 12, 2016, inilabas ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, ang desisyon nito na 9-line theory ng China at ang pag-angkin nito sa halos kabuuan ng South China Sea ay walang basihan sa international law. Kabilang sa dumalo dito ay sina dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, former National Security Advisor Roylo Goles at Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ayon kay Del Rosario, sa ngayon walang nakikitang pagbabago sa nagiging aksyon ng China sa West Philippine Sea sa kabilang naging desisyon ng Arbitration Court. Ilang suwestyon ang inilatag ng dating DFA Secretary upang masusugan na naging arbitration ruling. Isa na rito ang paninindigan ng Pangulo ng Bansa sa sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pangalawa, ang pagpupursigi ng bansa para sa ilang diplomatic actions. Ito ay ang patuloy na protesta sa United Nations tungkol sa usapin ng maritime dispute. Nababahala naman si Goles sa mga susunod na posibleng mangyari sa ginagawang pag-angkin ng China sa kabuuan ng West Philippine Sea, kung saan binanggit niya ang tungkol sa tinatawag na strategic triangle ng China, kung saan malakian niya ang posibilidad na may interes ito maging sa Benham Rice o Philippine Rice. Sentro naman ng talumpati ni Associate Justice Carpio ang tungkol sa Code of Conduct na binabalangkas pa hanggang ngayon ng ASEAN member state, kung saan nagbabala siya sa posibilidad na maging komplikasyon nito kung hindi pag-aaralan mabuti. Ayon kay Carpio, ang COC ay hindi sasagot sa maritime at maging ng territorial dispute issue sa West Philippine Sea. Sa ngayon, nagpapatuloy itong forum dito sa Manila Polo Club para dito sa unang anibersaryo ng arbitration ruling. Yan muna ang ating update, Flor. Nel Maribuhok, nagulat mula sa Makati City. Kabilang na sa mga pinoproblema sa ngayon ng mga evacuees mula sa Marawi City na nanunuluyan sa Balui, Lanao del Norte ang kanilang kalagayan sa tuwing umulan. May report si Weng Fernandez. Halos isang linggo nang umuulan tuwing gabi sa Lanao del Norte at Iligan City na tumatagal ng 2 hanggang 3 oras. Dahil dito, problemado ang mga bakwit sa Balui, Lanao del Norte, partikular ang mga nakatira lang sa mga tent dahil pinapasok ito ng tubig. Sa gabi, nakikitulog na lang po kami sa may mga rooms. Din kapag wala naman yung ulan, tapos tuyo na din yung lupa dito sa tent, bumabalik naman kami sa tent namin. Kaya naman humihingi ang mga bakwit ng tulong upang hindi na sila makaabala sa kapwa nila evacuee sa Balui. Kung may puso dyan, kung gusto may tutulong na folding bed, as in talagang kailangan nila ngayon, kahit man yung mga kahoy, para malagyan niya ng papag. Yes, pinaka-the best yan po. Maging sa Buruon Gym, nangangamba ang mga evacuee na mapasok ng tubig ulan. Marami rin anilang nagkakasakit dahil sa malamig na panahon.
bumabaha dito. Tapos ang ginagawa na lang namin pag umuulan ng malakas, doon may nagwalis doon para hindi makapasok. Pagtiyak naman ng mga nangangasiwa sa mga evacuation center, palagi nilang tinitignan ang kalagayan ng mga evacuee at ang mga pangangailangan ng mga ito upang kaagad na matugunan. Sapat din nila ang mga gamot mula sa Department of Health para sa mga nagkakasakit. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring tumagal na lamang ng 10 hanggang 15 araw ang bakbakan sa Marawi City. Narito ang report ni Rosalie Coz. Muling ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na sari-saring hamon sa seguridad ng bansa ang kinakaharap ngayon ng kanyang administrasyon at isa sa pinakamatindi rito ay ang banta ng teroristang ISIS. But remember, the new scourge is ISIS. It will continue to haunt us because of our Muslim brothers and sisters. Ngunit ngayong umabot na sa ika-7 linggo ang bakbakan sa Marawi City, sa taya ng Pangulo, tatagal na lamang ito ng 10 hanggang 15 araw. I need about 15 more days. Ang hindi ko talaga alam, at baka siguro hindi talaga rin namin na-miss namin is karami ng armas. Anak ka, hindi maubusan. This is the 45th, 46th day. Hindi maubos-ubos. Lalo na yung grenades. Muli ring ipinunto ng punong ehekutibo na higit siyang nagdaramdam sa idineklara niyang martial law sa Mindanao dahil sa utos niya sa mga pulis at sundalo na tugisin ang mga terorista, dahilan upang maisapanganib ang kanilang mga buhay. Ngayong linggo sa ika-3 pagkakataon, muling susubukan ng Pangulong magtungo sa Marawi City upang dalawin ang mga tropa ng pamahalaan doon. It's just, ayaw ko magpunta doon na peaceful na. But I want to be there, well, there is still fighting so that I can observe. But I'll try to make it again this week. Tignan ko kung... 2 beses nang naipagpaliban ang pagtungo ni Pangulong Duterte sa Marawi City dahil sa masamang lagay ng panahon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Makati City. Nagsagawa kahapon ng briefing ang DILG at PNP sa Senado kaugnay ng sitwasyon sa Marawi City. Sa briefing natuon din ang usapan sa pagpapalakas ng kakayahan ng PNP sa pagbaka sa terorismo. May report si Nel Maribuhok. Tinalakay sa briefing ng DILG at PNP sa Senado ang kasalukuyang sitwasyon sa Marawi City. Ayon kay DILG Officer in Charge Undersecretary Catalino Cuy, kabilang sa kanilang napag-usapan ay ang pondo para sa peace and order ng bansa. Request namin mga budget request kasi mag-budget hearing na di ba? So pina-ready lang sa amin and pina-review na kung may kailangan dagdagan in connection doon sa peace and order. Ayon naman kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, tinalakay din nila kay Senate President Coco Pimentel at sa iba pang senador ang tungkol naman sa pagpapalakas ng kapabilidad ng pulisya sa anti-terrorism. Kami naman sa PNP, very limited yung aming floating assets, yung aming air assets. Wala nga actually sa ngayon wala tayo. So yun ang tinatanong ng Senate kung paano nila kami matulungan na ma-enhance yung aming capability. Tinanong rin anya siya ng mga senador tungkol sa kalagayan ng mga pulis na nasa Marawi City at kung ano ang kanyang rekomendasyon tungkol sa martial law declaration. Ayon sa hepe ng PNP, nais niya itong palawigin pa. Within the legal framework, ano bang maximum na pwede extend? Kasi nga, delikado pa. Inaasahan bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte ay isasagawa ang security briefing ng AFP at defense officials sa mga senador upang talakayin ang sitwasyon sa Mindanao sa ilalim ng batas militar. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Pinauwi na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 3 kaanak ng Maute na pinigil sa Ninoy Aquino International Airport. May report si Monok Son. Walang nakitang dahilan ng PNP CIDG NCR upang i-hold pa ang mga umano'y kaanak ng Maute. Kaya naman 3:00 ng hapon kahapon,
ay nirelease na ng mga otoridad sina Ashari, Yasser at Al-Nazir Maute. Sila ay 3 sa 7 hinarang ng Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 3 dahil kasama sa alert order ng Department of National Defense. Pinalaya na rin ng NBI ang isa sa na-turnover sa kanila na si Abdul Rahman Maute. Based on our initial inquiry and research, as of now, we have no basis to hold them. Bakit, sir? Wala pa tayong nakikitang to hold them, but of course, we will subject them for continuing monitoring. Nanawagan naman ang ilang mga may kaparehong apelyido ng Maute na huwag silang madamay sa gulo. Hindi lahat ng Maute may kasalanan dito sa nangyayari. Pati po kami nadadamay, hindi po kami makapag-ano dito sa Pilipinas dahil damay-damay po. Nilinaw ng CIDG-NCR na bagamat na-release ang mga ito, nasa ilalim pa rin ng surveillance ng PNP ang mga naturang individual. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Suportado ng maraming Pilipino ang martial law declaration sa Mindanao ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang lumabas sa survey ng social weather stations noong June 23 hanggang 26. 57% sa 1,200 respondents ang nagsabi na dapat lamang na isailalim sa batas militar ang buong Mindanao. 29% naman ang nagsabing sa Marawi City at Lanao del Sur lang dapat ang martial law. 11% ang nagsabi na dapat ay hanggang sa mga katabing probinsya lamang ng Marawi ang martial law at 2% naman ang undecided. Ibinahayag ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno na maaaring palawigin pa ang martial law sa Mindanao pero hindi na dapat na palawakin pa ito sa iba pang lugar ng bansa. Ito ang naging pahayag ni Puno sa panayam sa kanya ng Get It Straight with Daniel Razon kaninang umaga. Kung palalawakin yung sakop ng martial law, marahil another proclamation ang kailangan doon. Sinabi rin ng dating punong maestrado ng mahalaga na hindi dapat matigil ang pagsupil sa multi-group sa Mindanao. Mukhang dito sa sitwasyon na ito, wala silang internal rules. So siguro, ang unang dapat gawin ng ating Kongreso, isipin kung ano yung rules ng Congress that will govern the situations like this. Sa July 22 matatapos ang 60-day martial law sa Mindanao, 2 araw bago ang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isusumite na sa susunod na linggo ng Bangsamoro Commission kay Pangulong Duterte ang bagong draft ng Bangsamoro Basic Law BBL. May report si Rosa Licos. Itinakda sa Hulyo 17 ang pagsusumite ng Bangsamoro Transition Commission kay Pangulong Rodrigo Duterte ng draft ng panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL sa Malacanang. Ang BBL ang magiging batayan ng itatatag na Bangsamoro entity na ipapalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at magtatakda ng maayos na paghahati-hati ng yaman, kapangyarihan ng gobyerno at ng Bangsamoro at tapusin ang ilang dekadang kaguluhan sa Mindanao. Kung si Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Duresa ang tatanungin, inirerekomenda niyang idiretso na ni Pangulong Duterte ang endorsement ng BBL sa Kongreso at huwag nang sumailalim sa review ng opisina ng punong ehekutibo. Unlike yung ginawa sa previous administration, na yung proposed BBL, tiningker mo na, inayos-ayos mo na ng palasyo bago pinadala sa Kongreso. Our recommendation is that as soon as the President receives it, he will turn it over to the Speaker of the House and both the Senate President. Gayunman, nasa desisyon pa rin ni Pangulong Duterte kung nais niya munang pag-aralan ang panukalang batas. Subalit katwiran ng kalihim, ang Kongreso ang may responsibilidad na pag-aralan at usisain ang naturang panukalang batas. Pero ang Kongreso assembled, House of Representatives muna, or both at the same time, and then papasa sa kabila. Hindi yung trabaho ng Executive Department. The President's decision will come only when both would pass a bill into law and he will be asked either to approve it or veto it.
Samantala, inaasahan naman ang convergence ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front sa usapin ng itatatag na Bangsamoro entity sa deliberasyon ng Kongreso sa proposed BBL. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Magsasagawa ng malawakang kilos protesta ang iba't ibang militanteng grupo sa mismong araw ng State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa telepono si Grace Casin para sa detalye ng ulat. Yes, Grace. Mahal pangungunahan ng grupong bayan ang kilos protesta na isasagawa sa mismong araw ng SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Renato Reyes ng grupong bayan, paninigil umano ang gagawing tema ng kanilang pagkilos sa dami umano na ipinangako ng Pangulo na pagbabago sa kanyang unang SONA noong 2016 na hindi nagawa. Kabilang umano dito ay ang issue ng kontraktualisasyon, pagkagsahod, reforma sa lupa at economic policies. Samantala, hiling din mga rehista sa mga otoridad na payagan silang magsagawa ng protesta malapit sa Batasan Complex. Ayon naman kay QCPD Director Guillermo Eleazar na tatayang ground commander sa Quezon City sa araw ng SONA, papayagan pa rin nila ang mga ito na magtipon-tipon 200 metro ang layo sa Batasan Complex gaya ng pwesto nila noong isang taon. Ito na ang pinakamalapit na pwestong ibinigay sa mga rallyista mula pa ng mga nagdaang SONA. Panawagan ni Eleazar sa mga ito na makipag-coordinate sa kanila upang hindi na magkaroon pa ng gulo. 6,000 pulis ang ipakakalat sa buong Quezon City sa mismong araw ng SONA. Narito bilang sa mga naging pahayag ni Bayan Secretary General Renato Reyes at QCPD Director Guillermo Eleazar. Ang message po natin, isang taon na po si Pangulong Duterte at hanggang ngayon hindi pa rin ho talaga ramdam yung ipinangakong pagbabago at naiinip na, naniningil na yung mga tao doon sa mga pangakong napako. Hindi namin isasara yung Commonwealth just like doon sa traditional na ginagawa natin. So our template initially will be just like what we have done last year, but some modification depending on the result of the consultation and based on their assessment to be given to us by concerned agencies. Lakay sa Bernet na umaga magkakaroon ng pagpupulong ang mga pulis at ang mga revista hinggil sa panuntunan na kanilang ipatutupad sa mismong araw ng SONA. Okay? Maraming salamat, Grace Casin. Nag-uulat mula sa Quezon City. Samantala, balak ng grupo ng mga kabataan na magdaos din ng nationwide SONA bago ang araw ng SONA ni Pangulong Duterte sa July 24. May report si Aiko Miguel. Sigaw ng kabataan! Ikinambabahala ng millennials na binubuo ng iba't ibang youth groups ang umano'y pagtaas ng kaso ng extrajudicial killings sa bansa. Anila umabot na ito sa 13,000 kaso mula nang ilunsad ang all-out war against illegal drugs ng Duterte administration. At upang ipabatid sa publiko ang anilay mga paglabag ng kasalukuyang administrasyon, magsasagawa ng Youth SONA ang grupo ng mga kabataan sa July 18, Martes sa St. Scholastica College, Manila. Sasabayan din ito ng Youth SONA ng mga kasapi nila mula sa Cebu at General Santos. Gagawin po namin sa SONA namin ay ipapakita po namin ano yung mga atrocities ng gobyernong ito. Maliban po doon, lalabas din po kami. Lalabas po kami sa Leon dito at doon po ay magkakaroon kami ng cultural ticket. The president will definitely highlight the best parts of the milestones of this administration's first year. Pero naniniwala po kami na marami pa pong mga detalye ang hindi sasabihin dun sa SONA. Katulad na lang ng human rights, katulad na lang ng extrajudicial killings, katulad na lang ng validity ng pagdideklara ng martial law sa Mindanao. Samantala, isang kilusan din ang nabuo ng mga naturang millennials ang #YouthResist. Pinangungunahan ito ng grupong MAD, Student Council Alliance of the Philippines, Akbayan Youth at ilang pang campus at community-based youth groups. Naniniwala ang mga ito na mahalaga na marunong ang mga kabataan na magkontrol sa pakikipaglaban sa social media laban sa fake news at sa mga itinuturing na trolls. When there is an aggressive approach, it's better to just not respond because it's especially online, because most of the time it's impossible to argue with someone online, especially if that account might be fake. They might just be trolls. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila.
Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na pangangalagaan ng kanyang administrasyon ang business sector ng bansa matapos na pangunahan ng bell ringing kahapon sa Philippine Stock Exchange. May report si Rosalie Coz. Ito ang unang pagkakataon na pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bell ringing ceremony ng Philippine Stock Exchange o PSE. Kauna-unahan niya rin itong pagbisita bilang punong ehekutibo sa PSE kalinsabay ng 10th listing anniversary ng Davao-based company na Phoenix Petroleum Philippines. Sa kanyang talumpati, inamin ng Pangulong hindi siya bihasa kung ang pag-uusap ay negosyo at stocks. Subalit nanindigang sa ilalim ng kanyang administrasyon ay pangangalagaan ang kapakanan ng business sector sa pamagitan ng pagsupil sa korupsyon at pagtataguyod ng peace and order. Baski lang naman sa panahon ko, ako probinsyano, at least sa panahon ko, ma-minimize ko lang naman, if not totally, improve the economy by cutting first on, I said, what fundamentally ails this country, and that is corruption. Asahan ninyo ako sa law and order. Maasahan ninyo ako dyan sa mga tight fix. I am more of sa field than solving problems. Samantala, naglaan naman ng 100 milyong pisong halagang pondo para sa mutual fund ang Phoenix Petroleum para sa mga tauhan ng militar at pulisya na nakikipagbakbakan sa Marawi City. Ang Phoenix Petroleum ang kauna-unahang kumpanya sa Davao City na nakabilang sa PSE. The fund called Life will help them secure sustainable livelihood, achieve independence, sustain their families, and provide education. The Life Fund is our commitment of support to our military and police who protect and defend us with their lives. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Makati City. Binaliwala lamang ng Malacanang ang hindi pag-imbita kay Pangulong Rodrigo Duterte sa G20 Summit. Germany ang host ng G20 Summit ng pinakamaunlad na bansa sa buong mundo. Bilang chairman ng nakaraang ASEAN Summit, dapat sanang inimbitahan ng Germany si Pangulong Rodrigo Duterte sa G20 Summit. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, hindi naman prioridad ng administrasyon na dumalo sa G20 Summit. Pildo na presidente kasi kailangan natin itakbo yung ating sariling ekonomiya. Tinututukan yung lahat dito. Not necessarily na humingi siya ng approval ng iba. Ganun lang, iba lang estilo din talaga. And it seems to be working for us. And it's excellent. The way, for example, our economy is growing. Susunod, 43 importer ng bawang blacklisted ng Department of Agriculture dahil umano sa pagkakasangkot sa kartel. Pamunuan ng Grab at Uber, pinagbaba ng tig 5 milyong pisong multa ng LTFRB dahil sa mga paglabag sa patakaran ng Transport Network Service. Manual recount ng boto ni dating Senator Bongbong Marcos at Vice President Leni Robredo sa 3 probinsya, posibleng simulan na sa Oktubre. Pinagbawalan na ng Department of Agriculture na mag-angkat ng bawang ang ilang importer dahil umano sa pagkakasangkot sa kartel. Nasa telepono si Ray Pelayo para sa detalye. Ray. Floor blacklisted na ng Department of Agriculture ang 43 importer sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, sangkot ang mga ito sa kartel dahil sa hindi nila pag-aangkat ng bawang. Sa datos ng DA, nasa 57,000 kilo metriko tonelada ng bawang ang kanilang inilabas na import clearance. Subalit nasa 22,000 metriko tonelada pa lamang ang dumarating sa bansa. Ang hindi pag-aangkat nila ng mga ito ng bawang ang dahilan kung bakit tumaas ngayon ang presyo nito sa mga nagdaang buwan. Sa monitoring naman ng DA, bumaba na sa 180 pesos ang kada kilo ng bawang mula ito sa 200 pesos kada kilo noong katapusan ng Hunyo.
Ito'y matapos na babalaan ng kagawaran ang mga importer. Ayon sa DA, sa ngayon ay nasa 7% lamang ng kabuuang supply ng bawang sa bansa ang kayang i-produce ng mga lokal na magsasaka. Target ng DA na paabutin ito sa 50% sa termino ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sa proposed budget ng DA para sa 2018 ay nasa 200 milyong piso ang nakalaan para sa mga programa sa lokal na produksyon ng bawang. Flor? Ray Pilayo nagulat mula sa Quezon City. Pinatawan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng tig 5 milyong pisong multa ang Uber at Grab dahil sa iba't ibang paglabag sa regulasyon. May report si Joan Nano. Sa pagdinig kahapon ng LTFRB kaugnay sa renewal ng accreditation ng mga transport network company, napag-alaman ng ahensya ang iba't ibang mga paglabag ng Uber at Grab sa mga patakarang nakapaloob sa memorandum order na kanilang inilabas noon pang July 2016. Inamin ng pamunuan ng Uber at Grab na patuloy pa rin silang tumatanggap ng mga bagong aplikasyon ng mga transport network vehicle service, bagaman nag-issue na ng moratorium ang LTFRB. Katwiran ng Grab at Uber, patuloy na tumataas ang demand ng mga pasahero sa kanilang serbisyo, kaya naman itinuloy pa rin nila ang pagpasok ng mga bagong aplikasyon. Ayon sa LTFRB, isa itong malinaw na paglabag sa kanilang kautusan, lalo't pinapayagan ng mga TNC na bumiyahe ang mga TNVS, gayong wala itong Provisional Authority at Certificate of Public Convenience. Sa halip na kanselasyon ng accreditation, nagdesisyon ng LTFRB na patawan na lamang ng tig 5 milyong pisong multa ang Uber at Grab dahil sa kanilang mga paglabag. The cancellation of accreditation of the TNCs will no longer cancel the same, nor will it suspend the accreditation, but will impose a fine insofar as the violation of the terms and conditions of the past. Pero nilinaw ng ahensya na tanging ang mga TNVS lamang na may kaukulang certification ang maaaring bumiyahe sa ngayon. Ang merong PA or ang merong CPC, yun ang pwedeng magbiyahe. Kasi otherwise, you are continuously violating this one. It doesn't mean that the payment of the fine gives you authority to violate again. It's not. The fine is a sanction. Inamin naman ng Grab ang kanilang naging kapabayaan at sinabing handa silang magbayad ng multa, habang ang pamunuan naman ng Uber ay hindi na nagbigay pa ng anumang reaksyon. Samantala, isang technical working group naman ang bubuuin ng LTFRB na siyang mag-aaral sa sistema ng Uber at Grab at magre-review ng renewal ng kanilang accreditation. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sisikapin ng maintenance provider ng MRT Line 3 na makumpleto ang overhauling ng 42 bagon na inaasahang makatutulong na maibsan ang congestion ng mga pasahero tuwing rush hour. May report si Nel Maribuho. They accept na. Okay, at least yung dalawa. No? And then yung plan namin, it is being we are in discussion with the government regarding the plan to complete the overhaul of the 43 LRVs. In fact, continuous yung overhaul ng LRVs ngayon. Bago matapos ang kontrata ng Busan Universal Incorporated o BURI sa 2019, sisikapin itong matapos ang general overhaul ng 42 ng mga bagon ng MRT3. Sa oras na maisaayos na ang naturang mga bagon, inaasahang malaki ang may tutulong nito upang mabawasan ang mahabang pila ng mga pasahero sa mga istasyon ng tren sa EDSA. Samantala, dumipensa naman ang kumpanya sa usapin na hindi umano sila tumutupad sa kontrata sa MRT3 bilang maintenance provider nito. Ito ay kaugnay ng patuloy na reklamo ng mga commuter sa serbisyo ng mga tren dahil sa aberya na lagi umanong nararanasan sa operasyon nito. Pagtatanggol pa ng BURI, hindi maaaring isisi sa kanila ang lahat ng problemang ito na posible naman dahilan upang basta na lamang ipawalang bisa ang kontrata sa kanila sa pamahalaan. Determination of issues that is included in the contract. Sabi sa procurement law, yun ang mauuna. Tapos sabi sa procurement law, after that, nire-recognize ng procurement law that there is an arbitration process. Sagot naman ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez, walang plano na basta na lamang i-terminate ang kontrata sa Busan. Anya sa kasalukuyan ay binubusisi na ng Office of the Undersecretary for Legal ang kontrata ng naturang maintenance provider. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Makati City. Nabayaran na ng buo ni dating Senador Bongbong Marcos ang 66 million pesos na cash deposit para sa kanyang protesta sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo sa nakaraang eleksyon.
May-report si Roderick Mendoza. Tuloy na ang recount ng boto ni Bongbong Marcos at Vice President Leni Robredo sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Iloilo at Negros Oriental. Ito'y makaraang tapusin ng Supreme Court kahapon ang preliminary conference sa protesta ni Marcos sa pagkapanalo ni Robredo. The tribunal is now hell-bent in proceeding with the protest, with the review, the collection of the ballot boxes. Ang ibig sabihin, the tribunal na really has decided to proceed with the revision. Wala pang resolusyon ang SC na tumatayong Presidential Electoral Tribunal, pero nagbigay na ito ng draft ng preliminary conference order at hinihinga ng comment ang magkabilang panig. Ayon sa abogado ni Marcos, posibleng masimulan ang manual recount sa huling linggo ng Oktubre. Natalakay din sa pagdinig kahapon na limitahan sa 3 ang mga testigong ipipresenta sa bawat presinto. Pati na ang pagkwestiyon ni Marcos sa integridad ng automated election system na ginamit ng COMELEC. Kasi ang sinasabi nga nung isang maestrado, hindi mo pwedeng i-surgically remove or ihiwalay ang resulta sa vice presidente dun sa naging resulta sa ibang posisyon mula presidente hanggang sa konsehal. So kung sasabihin mong hindi totoo at hindi mo mapagkakatiwalaan ang certificate of canvass, edi ibig sabihin pati po ang presidente dinaya at mababakante ang posisyon. Pero ayon sa abogado ni Marcos, may epekto lamang ito sa nagpoprotesta. Walaan niya itong pinagkaiba kapag nabaliwala ang isang balota sa manumanong halalan. Pag yan ay hindi binilang, babaliwalay -1 ballot. But that only affects doon sa nagpoprotesta o doon sa nag-object. That does not affect the entire. Ganun din yung sa amin sinasabi. Hindi kayo nagprotesta, that should not affect. Samantala, nabayaran na ni Marcos ang 30 million pesos na balanse ng kabuuang 66 million pesos na depositong hinihingi ng tribunal. Si Robredo naman, humingi pa ng dagdag na panahon upang mabayaran ang 7 million pesos na balanse sa kanyang cash deposit. Tiwala si Robredo na mapatutunayan nila na walang ninakaw na boto kay Marcos, lalo na sa kanyang baluarte sa Camarines Sur. Alam naman natin, isa sa mga question na probinsya Camarines Sur. Alam natin lahat na taga dito, no? Walang ganun na nangyari dito. Basta hawak natin yung katotohanan, hindi naman tayo kailangan matakot. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Pag-uunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdiriwang ng ika-26 na anibersaryo ng Bureau of Jail Management and Penology. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Rosalie Coz, live. Rosalie. Magandang tanghali, Lakay. Magtutungo ngayong hapon dito sa Camp Aguinaldo si Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya ang panauhing pandangal sa ika-26 na anibersaryo ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Nakatakdang magbigay ng talumpati ang punong ehekutibo sa nasa 1,000 BJMP regional officers mula sa NCR at Regions 3 at 4. Magagawa din ang pagkilala at parangal para sa mga katangi-tanging BJMP individuals at units si Pangulong Duterte. Sa kasalukuyan, mayroon lamang higit 11,000 pwersa ang BJMP, subalit nasa 466 na mga kulungan sa kabuuan ang pinangangasiwaan nito, kabilang na ang district, city at municipal jails. 20% lang ang bilang na ito ng BJMP personnel sa ideal number of manpower. Kinakailangan ng bilang na 57,000 tauhan upang maayos na makapangasiwa ang BJMP sa lahat ng kulungan sa buong bansa. Lakay, sa ngayon mahigpit na ang ipinatutupad na seguridad dito sa AFP headquarters dahil sa event na dadaluhan ng Pangulo. After ng BJMP anniversary, nakatakdaring dumalo si Pangulong Duterte sa founding anniversary naman ng National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency dito pa rin sa AFP headquarters. Yan muna ang latest live mula rito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. Isinusuro ng Commission on Population ang wastong pagpaplano ng pamilya upang mapigilan ang bibilis na pagtaas ng populasyon ng bansa. May report si Ray Pelayo. 19 anyos lamang si Mary Joyce nang isilang niya ang kanyang panganay na anak at nang magkaroon ng pangalawang supling ay nagpasya na siyang mag-family planning. Pag nagpupuntis ka ng sa sunod-sunod katulad namin, marami kami. Yun yung iniwasan ko, syempre. Sa ulat ng Commission on Population, isa sa 10 babae ngayon na may edad 15 hanggang 19 na taong gulang ay buntis na o kaya ay mayroon ng anak.
Bawat taon din ay halos 2 milyon ang nadaragdag sa populasyon ng bansa. Sa pagtaya ng POPCOM, posibleng umabot sa 104 na milyon ang bilang ng mga Pilipino sa katapusan ng 2017 kung hindi ito makokontrol. Kaya sa pagdiriwang ng World Population Day, isinusulong ng Komisyon at ng United Nations Population Fund ang pagkakaroon ng family planning. Partikular na itinutulak ng POPCOM ang modern family planning, subalit hindi ito basta na-access ng mga menor de edad. Kaya payo ng Komisyon, mag-natural method na lamang. Primary intervention natin pa rin is prevention Yung pa rin na abstinence, kung maaari pa rin yung pwede nating isulong base na rin sa ating kultura. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isinailalim na si state of calamity ang Ormoc, Leyte, bunsod ng pinsalang dulot ng magnitude 6.5 na lindol noong nakaraang linggo. May report si Jenerine Gakit. Maaari nang gamitin ang emergency fund ng Ormoc para sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol noong nakaraang linggo. Ito ay matapos magdeklara ang lokal na pamahalaan kahapon ng state of calamity. Sa pahayag ni Ormoc Mayor Richard Gomez, sinabi nito na 20% ng kanilang calamity fund ang magagamit na sa pagbili ng pagkain, tubig at materyales sa paglilipatan ng mga residenteng nasira ng tuluyan ng tahanan. Mapipigilan na rin ang mga mapagsamantalang negosyante sa pagtataas ng presyo, lalo na sa mga pangunahing bilihin dahil sa umiiral na price freeze. Samantala, nangangailangan naman ang Department of Education ng 70 million pesos para maisaayos ang mga classroom sa Ormoc na napinsala ng lindol. Sa tala ng DepEd, may 14 classroom na totally damaged, 59 naman ang nagtamo ng major damage habang 47 naman ang classroom na may minor damages. Dahil dito, maging ang mga guro ng DepEd sa Ormoc City Division ay sa labas na rin ng school building nag-uopisina dahil sa mga cracks na tinamo ng kanilang gusali, liban pa ang patuloy na aftershocks na nararamdaman sa syudad. Dahil rito, maglalagay ang Department of Education ng temporary learning space para magtuloy-tuloy ang klase ng mga estudyante. Magsasagawa din ang kagawaran ng stress debriefing dahil sa nangyaring insidente na ilan sa mga mag-aaral ang nagpanik at na-trauma sa 5.4 aftershocks. We have the LGU also. And of course the DOH, and with the DepEd nurses, we already instructed them to conduct the stress debriefing, particularly po doon sa pinaka-affected area sa District 4. Jenerine Gakit, UNTV News and Rescue, Ormoc City. Umabot na sa mahigit 61 milyong piso ang halaga ng pinsala ng malakas na lindol sa Leyte noong nakaraang linggo. Narito ang report ni Bernard Dades. Patuloy na nadaragdagan ang halaga ng pinsalang dulot ng 6.5 magnitude na lindol sa Leyte noong isang linggo. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, nasa 61.6 million pesos na ang halaga ng pinsala sa mga tulay, kalsada at ospital. Nadagdagan naman ang mga sugatan matapos ang 5.8 magnitude na aftershock sa Ormoc noong Lunes. Mula sa 329 ay nasa 332 na ito matapos magpanik ang mga estudyante na nasa bahay ng kapitan ng barangay. Doon sa area na iyon, meron isang bahay na isang barangay captain. Nakapagtala tayo ng 92 students. Marami sa ang mga mag-aaral talaga nagpanik, natakot, may mga hinimatay pa nga eh. Pero ang naitala natin doon, may 3 na estudyante nagkaroon ng minor injuries dahil doon sa nagkagulo kasi sila, nagtakbuhan. Nasa 6,020 na individual ang apektado ng lindol sa 15 barangay sa Leyte. Sa nasabing bilang, 70 pamilya o 374 na individual ang nasa isang evacuation center sa Cananga. Doon sa huling na itala natin, ang tulong mula sa Social Welfare and Development is more than 3.2 million. Doon naman sa Department of Health, higit sa 1.3 million na mga gamot, supplies para doon sa ating mga evacuees na nananatili sa evacuation centers at pati na rin doon sa mga pamilya na lumikas at nagpunta sa kanilang mga kamag-anak. Bernard Dades, UNTV News and Rescue, Philippines.
2 minor de edad ang inaresto kagabi ng pulisya sa isang buy-bust operation sa Quezon City matapos mahulihan ng mga ito ng marijuana na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Nagbabalik si Bernard Dadis. Sa pamamagitan ng pinagsanib na pwersa ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency, arestado ang 2 minor de edad sa isang buy-bust operation sa Kings Point, Novaliches, Quezon City, pasado alas 10 kagabi. Kinilala mga ito na sina alias Patrick at Hazel, 16 at 15 anyos. Ayon sa otoridad, kinuha pa umano ng mga suspect sa Kalinga, Apayao ang mga marijuana at ibinebenta sa iba't ibang lugar sa Quezon City, Pasig at Laguna. Inamin naman ng mga suspect na nagtutulak sila ng droga. Dinadayo pa umano nila ang kabundukan sa Apayao para kumuha ng marijuana. Gumagamit po kami, 3 buwan na. Pumapasok pa kayo? Hindi na po. Simula po nung nakabuntis. Nakaka-3 akit pa lang ako. Pang-4 sana sa isang araw. Na-recover sa mga suspect ang 5 bloke ng marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng 259,000 pesos at 1,000 pesos na buy-bust money. Ngunit dahil minor de edad ay hindi pa maaaring makulong ang mga suspect. Pansamantalang dinala mga ito sa Camp Karingal at alamin pa sa DSWD kung saang programa maaaring isailalim ang mga ito upang makapagbagong buhay. Magsasagawa naman ang follow-up operation ng PNP upang mahuli ang source ng mga marijuana. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nadakip na ng mga otoridad ang suspect sa pagpatay sa isang Amerikano sa Caloocan City kahapon ng madaling araw. Narito ang report ni Reynante Ponte. Sa pamamagitan ng CCTV footage ay natukoy ng Caloocan City Police ang suspect sa pagpatay sa isang American national sa inupahang nitong bahay sa PNR compound sa Hangdaan, Caloocan City kahapon ng madaling araw. Arestado sa follow-up operation na isinagawa ng mga pulis sa Barangay 64, Caloocan City kagabi si Romeo De Luna Jr. alias Bugoy, 23 years old at isang tricycle driver. Yung tindahan na pagsabi, tapos nakakuha tayo ng CCTV, tinuro nga ito si alias Bugoy. Sila ay magkasama, nakuhanan sila magkasama. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nakilala lamang ng suspect ang biktima na si James Bodru ng araw din ng patayin ito. Niyaya umano ni De Luna ang Amerikano na mag-inuman. Ngunit ayon kay De Luna, matapos ang kanilang inuman, bigla na lamang siyang niyakap ng Amerikano at tinangkang pagsamantalahan. Nang makuha ang kitchen knife, ay pinagsasaksak na umano niya ang biktima. Ano na po ako yung natuliro na po yung utak ko. Tsaka nagdilim na po yung paningin ko. Sa ngayon nasa kustodiya na ng Caloocan City Headquarters ang suspect na posibleng maharap sa kasong murder. Nakipag-ugnay naman ang mga otoridad sa US Embassy para ipaalam sa mga kaanak ng biktima ang nangyari dito. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Caloocan City. Ngayon naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid na ating kasambahay na si Firma Salonga Gloria. Maya paugto, Firma. Nakalasalamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Biklat na ning Davao City ing mumo ng Diling Optical Media Board Satellite Office King Mindanao. Ining balita ng Dayan Ventura. Gipanguluhan ni Optical Media Board o OMB Chair and CEO Attorney Anselmo B. Adriano ang pag-abri sa bagong satellite office sa OMB sa Davao City kagahapon sa buntag. Nahimutang kini sa DTI Negosyo Center sa Magsaysay Park. Mao kini ang unang opisina sa ahensya sa tibuok Mindanao. Despite our budgetary constraints, we try to work a way in which we can, at the very least, have a table space and man it by someone from our office to handle specifically licensing and registration. Ang maong buhatan ang mag-aproba sa mga lisensya o permit applications nga adunay kalabutan sa optical ug media activities. Kauban niini ang mga negosyo nga may kalabutan sa produksyon sa mga CD, DVDs, CD writers, hard disk drives o bisan unsang storage device para sa digital data. OMB is going to be one who will really be an anchor for intellectual property rights protection.
Ginalaong manusab nga mag-abri og satellite offices ang OMB sa Cebu ug Baguio City karong tuiga. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Sinigurado na ning pamunuan ning Hanjin Heavy Industries and Construction Corporation king Department of Labor and Employment adinan dalang karampatang benepisyo ring aduang empleyado na nini ang may aksidente anyang milabas ang Domingo. Di na ning disciplinary action ning kumpanya ing supervisor daring may aksidenteng empleyado kay batang abalo na atin niya ining pamagpulang. Parang nagmamadali yata sila. And so may mga procedures na hindi inobserve. And so I think magkakaroon ng penalty yung supervisor at saka workers na involved doon sa naggumawa ng hot works. Uwebisa niyang milabas ang Domingo niyang minapiya ing meto nga maragulat ang kiya ating chemical ning pintura kin pabrika ning kumpanya King Zubik Zambales. Agpangking investigasyon metal si kanya ini baya ibat king grinding machine. Mikatin lang first ampong second degree burns di Alvin Salvador ampong Noel Hilario Amagobra malapit king tangki. Meto nga 14-wheeled truck hindi nanggaking meto nga baleking Dasmariñas City ang posibleng meging sangka na kanunini ing matarhula sa dalan uli na ning pamanuran. Samantala mesipit o masipit dang ipatupad king Bulacan ing pamagbawal karing motorcycle rider ang makasulod face mask o bonnet. Ining report ng Vincent Octavio. Bumangga ang isang 14-wheel trailer truck sa isang bahay sa Paliparan Road, Barangay Sampaloc 3, Dasmariñas City, pasado alas 2 ng hapon kahapon. Ayon sa driver ng truck na si Jeffrey Montaño, hindi mabilis ang takbo ng sasakyan at posibleng ang basang kalsada ang dahilan kaya nang wala ng kontrol sa truck nang tangkain niyang magpreno. Wala namang nasugatan o nasawi sa insidente. Sa Batangas, formal nang binuksan ng Land Transportation Office ang isang driver's license renewal office sa isang mall sa Lipa City. Layon nitong hindi na mahirapan pang magbiyahe patungong Metro Manila ang mga kailangang mag-renew ng kanilang mga lisensya. Maaari rin makakuha dito ng student permit. Yung mga opisina namin medyo malalayo, at gusto namin sa gitna ng kung saan marami ang tao, maglagay kami para mas madali nilang mapuntahan, maabot. At sa Bulacan, mahigpit na ngayong ipinatutupad sa lalawigan ang pagbabawal sa pagsusuot ng face mask at bonnet sa mga lansangan partikular sa MacArthur Highway at DRT Highway. Ayon kay Giginto Chief of Police, Police Superintendent Orlando Castil, bahagi ito ng kampanya laban sa dumadaming krimen na kinasasangkutan ng riding in tandem criminals. Most likely, we will confiscate po yung mga face mask. Lalong-lalo na po yung bonnet na kung saan talagang halos yung buong mukha po ay talagang natatabunan or naitatago ang pagkakilanlan ng tao. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan yung kekatamong balita, ibating miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Mibalik kay Ken Lakay. Salamat Frima sa Longa Gloria. Hindi na ikinagulat ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang desisyon ng World Boxing Organization o WBO na pagtibayin ng panalo ni Jeff Horn sa Battle of Brisbane noong July 2. Sinabi ng fighting senator na tao na ang husga dahil nakita naman nila ang sagupan. Sinabi ni Pacquiao na hindi na siya bago sa mga ganitong desisyon dahil naranasan na niya ito sa kanyang mga nakalipas na laban. Ipinasya ng WBO na magkaroon ng recount sa madugo at brutal na sagupahan dahil sa mga protesta ng mga nakapanood ng Battle of Brisbane mula sa iba't ibang panig ng mundo. Batay sa inilabas na resulta ng recount ay nanalo si Horn 7-5. Bukod kay Pacquiao, ilang senador ang hindi naniniwala sa recount ng WBO. Sinabi ni Senator Sonny Angara na inaasahan na niya ang resulta ng recount dahil hindi nga naman kokontrahin ng WBO ang sarili. Nais naman ni Senator Tito Soto na magkaroon ng rematch sina Pacquiao at Horn. Para kay Senator Antonio Trillanes, kung sa tingin ni Pacquiao ay hindi naman makakaapekto sa kanyang trabaho bilang senador, ay ipagpatuloy niya ang pagboboxing. Ipinahayag ng UNTV Cup
Executive Face-Off Champion AFP Cavaliers na ibibigay ang premyong kanilang natanggap sa mga kaanak ng mga sundalo na patay sa bakbakan sa Marawi City. May report si Leslie Longboen. Titulo at ₱1 milyon. Ito ang bunga ng ilang buwang pagpupursigi ng AFP Cavaliers sa UNTV Cup Executive Face-Off na mula umpisa hanggang sa huling sandali ay hindi bumitaw hanggang maipanalo ang laban sa Smart Araneta Coliseum noong Lunes kontra PNP Responders. Habang nakikipaglaban sa hardcourt, inspirasyon naman ng grupo ang kanilang mga kasamahang hanggang ngayon ay nakikipagbakbakan sa Marawi City. Sa ngalan ng aming mga kasundaluhan na kasalukuyan ay lumalaban para sa kapayapaan ng ating bayan, para sa kanilang laban na to. Ang ₱1 milyong napanalunan ng AFP Cavaliers ay mapupunta sa AFP Educational Benefit Systems Office. Ito ang nangangasiwa sa lahat ng scholarship o educational grants para sa mga dependent ng mga sundalong napatay habang gumaganap ng tungkulin. We are really thankful for this amount, for this token amount that we'll be receiving for it. And i-channel po namin to una sa lahat yung mga dependents po ng ating mga kasundaluhan na nagbuhis ng kanilang buhay sa Marawi, yung ongoing encounter sa Marawi. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nakuha ng AFP ang kampyonato sa Liga ng mga Public Servant. Una ay noong Season 2 kung saan nagkamit sila ng ₱1.5 million na cash prize. At noong Season 4 kung saan mas pinalaki na ang cash prize na ₱4 million para sa champion. Unang-una, sana po ipagpatuloy ito dahil nagiging napakalaki ng tulong nito sa mga funds na tulad ng aming kinimaintain na para sa ating mga orphans. Iba't ibang organisasyon ang natutulungan ng UNTV Cup. Sana kaya sa malaking bagay na yon, sa malaking tulong na naibibigay nito sa iba't ibang dako ng ating sektor, sana ipagpatuloy pa rin. Maraming salamat sa organizer, UNTV, kay Brother Eli Soriano. Maraming salamat. Leslie Longboen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa mga pulis naman na killed in action at sa mga patuloy na nagipaglaban sa mga teroristang maote, inialay ng PNP Responders ang kanilang runner-up finish sa katatapos na UNTV Cup Executive Face-Off. May report si Mon Ocson. Aguilion! Open shot! Yeah! Bola pa ng AFP ilang beses. Anybody's ball game still. The shot will work! Magkatunggaliman sa basketball ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Magkatuwang naman ang dalawa sa patuloy na bakbakan sa Marawi. At hindi man nakuha ang kampyonato, masaya pa rin ang koponan ng PNP sa kanilang naging performance sa finals ng UNTV Cup Executive Face-Off sa Smart Araneta Coliseum. Inialay ng PNP Responders ang kanilang laban sa mga pulis na killed in action at maging sa mga patuloy na nakikipaglaban sa teroristang maote sa Marawi. Ang ating first runner-up, ito po ang PNP Responders. Ayon sa PNP, sa pamamagitan ng ₱250 milyon na napanalunan ng kanilang koponan, kahit papaano ay masusuklian nilang sakripisyo ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Of course, yung mga beneficiary natin ng makakaasa ng tulong dito at buong buo na ibibigay sa kanila itong premyo na to. Sobrang nagpasalamat namin sa UNTV Cup, no? Lalo na kay Kuya Daniel, yung kanyang pag-aalaga niya sa amin, yung kanyang concern sa kasundaluhan, kapulisan, sa lahat napakaganda po. At may mga tao at may mga organisasyon na concern sa amin. Pinaghahandaan naman ng PNP ang darating na Season 6 ng UNTV Cup. I think we really have to practice some more, no? Nakita naman natin, we gave our best. At sila din naman, magaling din naman yung Armed Forces of the Philippines. At I'm sure, nag-practice din sila ng maayos. Matatandaang ang PNP Responders ang tinanghal na champion sa UNTV Cup Season 5 kung saan nagkamit sila ng ₱4 million na cash prize. Mon Ocson, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, binayag na isa sa mga basketball legend na si Atoy Ko ng malamat na Crispa Redmonizers
ng foundation para sa mga nangailangan ng dating professional players ay nabuo dahil sa UNTV Cup. Narito ang ulat ni Bernard Dadis. Po 1 million pesos mula po sa UNTV. Pagkakaloob po natin. Kasabay ng championship game ng AFP Cavaliers at PNP Responders sa UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off sa Smart Araneta Coliseum noong Lunes ng gabi ay formal nang ipinakilala sa publiko ang samahan ng mga dating professional na basketballista sa bansa. Nabuo itong ideyang ito, kung natatandaan natin na 2 years ago naglaro tayo ng isang exhibition game para kay Samboy Lim na at that time medyo na-aksidente siya. Ayon kay UNTV Cup Commissioner Atoy Ko, sa UNTV Cup din umusbong ang ideya na buuin ang foundation na ito. And then after that, nabuo yung idea na bakit hindi tayo magtayo ng isang foundation ng mga samahan ng mga dating basketballista ng Pilipinas para in case na may ganun ulit pangyayari, meron tayong samahan na pwedeng tumulong, makatulong. At kaya yung idea yun ay si Kuya Daniel din po ang nagbigay ng idea. Para sa mga itinuturing na legend ng Philippine basketball, napapanahon ang pagbuo ng ganitong advokasya. Dapat ito matagal na, no? Dahil sa marami tayong players na yung iba napapabayaan yung sarili, hindi nila nabibigyan ng attention yung buhay nila, diba? Hindi na napaganda. Malaking bagay ito sa mga players. Hopefully magandang launching to. Maraming makapansin at sa mga naging basketball fanatics nung araw na naging successful sa mga negosyo and sa mga buhay-buhay and kung makatulong, and it's a good welcome to the group. Kaya naman masaya sila na muling makabalik sa hardcourt ng Big Dome sa mas dakilang layunin. Well, from the bottom of my heart, nagpapasalamat ako sa UNTV sa pinagkaloob nilang donation sa aming foundation. Okay naman yung purpose ng event na to para din sa mga XPBA players na nangangailangan. Huwag kayong sabang sumuporta sa amin sa PBA at sa mga PBA players. Thank you. But any benefit game na may tutulungan, I'm all for it. So I'm glad to be here. I'm honored to be here. Kay Kuya Daniel at sa UNTV, maraming salamat po at alam ko marami kayong tinutulungan, marami kayong iniisip, pero naisip nyo rin kami. Kaya napakalaking bagay po at pagpalain po kayo ng Diyos. Sa ngayon ng mga dating professional basketball player na naglaro mula 1975 hanggang 1990 na nangangailangan ng tulong medikal, ang target na matulungan ng grupo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.